Pag-usapan po natin itong katatapos lang na eleksyon, di ba? Sa barangay at SK. Alam nyo, kaya napakaganda nitong eleksyon ito. Dito po magsisimula ang totoong lingkod bayan or paglilingkod, serbisyo ng barangay at SK sa taong bayan. Ibig sabihin, dapat dito magsimula ang tunay na pagbabago, dito magsimula ang development. Pero ang nangyari, although kakaunti naman, meron pa rin pong mga pagdududang nangyari tulad ng vote buying, karahasan. Nakakalungkot dahil sa eleksyon sa magkakapitbahay. Kasi ang barangay at SK, magkakapitbahay yan. Iisang lugar sila, pero nagtatalo-talo pa. So, yun lang yung hindi natin mawala o hindi mawala sa atin na issue ng eleksyon. Na bakit maglilingkod lang sa bayan, ay nakakaroon pa ng ganon. Talaga ba maglilingkod o ano bang dahilan? So, nakakalungkot yung mga ganyan sitwasyon. Ganon pa man, yung pag-amin din ng COMELEC na may mga ganitong nangyayari, hindi po nawawala. Pakinggan natin po itong ilan sa mga sinasabi ng chairman at ng COMELEC, Chairman George Garcia, at tumarap kasi sila sa mamahayag para i-assist yung nakaraang eleksyon. Earlier, Pati ho yung mga commissioner, lahat sila dyan. Pero ito, siguro Commissioner Maceda ito. Yung report sa amin. But if you ask whether 6,000 is a large amount, that's a very large amount. Yes. So we will also treat that, but whether large or small, kung vote buying siya, Yan, Lang po yung sa may initial question and answer po yan. Sa pagharap Merong ng unofficial. ano po yung Chairman Garcia. Unofficial. Merong unofficial. partial at official. Mahirap sa amin manggaling. Dapat hindi lang gagaling sa COMELEC yung partial and unofficial. So merong unofficial. More or less may idea na kami. Kasi remember, just to emphasize sa inyo, ganun kagaling ang aming info. Ayan, yung improvement daw. Sandali lang ha. Ang pinapaliwanag dyan yung improvement ng Mission. Yung ganun, sa precinct level pa lang. Siyempre ngayon, kinakanvas na sa bawat bayan. And sa canvassing kasi, everything can be raised and can be questioned. And that's why it's really still unofficial. Kaya mahirap maglabas. Baka maya-maya, biglang may ma-erase na issue dyan, iset aside ng Board of Canvassers yung mismong results. So, minus muna yon doon sa results. So, mali yung makukonvey natin sa mga kababayan natin. So, but then, the COMELEC already has this idea on who really won the plebiscite. But then, of course, that's still subject to final confirmation. Again, mamayang hapon, kung available tayo, baka pwede tayo makasama lahat. Inaalam lang natin exact time na maaari magkaroon ng proclamation doon sa Bulacan, at kung talagang mako-convert na ba ang San Jose del Monte city from a component into a highly urbanized city. Thank you, Chair. Mayan Los Baños, TV5. Ayan, Hi, sir. press conference po ito nung Sir, balik lang ako, sir, dun sa Bicol issue. Ano yung rason ng mayor? Bakit niya po hinuhold yung proclamation? Talo kasi yung kanyang kandidato eh. Sir, yan mismo yung sinabi niya pong rason, sir. Alam naman namin, wala naman ibang rason kung bakit mo pipigilan yung pag-proclaim ng mga winning candidates. Hindi yun ang kanyang binabata, so kaya kinakailangan i-hold yung proclamation. May mga iba pang circumstances doon, nabanggit na rin sa ating kanina, duwasi sa report ng aming field personnel, field official. And again, sabi ko, hindi ko sasabihin sa public yon. Simply because we do not want to be pressured. Huwag naman kami ipe-pressure ng mga ganon. Barangay na nga lang, ipe-pressurein pa kami, tapos ang ipe-pressure mga mayors. Ipe-pressure yung mga ibang elected na hindi naman kandidato. Yan, malinaw yan. Sir, paano niya? Ayan, okay? So, yun ay nakakalungkot, ano? Local election, SK at barangay itong pinag-uusapan. Pero may nakikialam na mayor sa Bicol daw. Pinahuhold ng proclamation kasi yung mga kandidato niya talo. Wow! Yan po yung nakakalungkot na ang tagal na ng ating political exercise. Sa ilalim po ng saligang batas, meron tayong dapat every 4 years election sa barangay, every 3 years sa local, yung mayor, congressman at iba pang local. At ang national naman every 6 years. Pero dito sa napakababang, sabi nga, barangay ito, pasintabi na, yun yung pinakamababang eleksyon eh. Yung barangay SK. May ganyan pang sitwasyon na nakikialam ang mga mayor. Di ba
Kumbaga sa paano natin aasahan na magkaroon ng prinsipyo itong mga local executive? Di naman natin nila lahat. Yung ibang mga nakikialam sa local election at itong mga incumbent ay nakikialam, di ba? Parang, paano pa kaya nila ipagtatanggol ang ating bayan? Paano pa kaya sila maninindigan para dun sa usapin ng West Philippine Sea na ang nakataya dito yung ating property? Ultimo yung local election na hindi dapat nilang pakialaman, pinakikialaman pa rin. Kaya nga sabi ng COMELEC, barangay lang ito, nakikialam pa kayo. Hindi naman kayo kandidato. Bawal na bawal yun. Kasi itong eleksyon ng barangay, talagang barangay lang ito. Walang congressman, walang governor, walang mayor dapat makikialam o anumang political party. Pero alataan naman natin at alam naman natin kaya nakikialam yung ibang mayor, local executive, ay nagpupundar na sila ngayon para kung manalo ang kanilang mga kandidato, next election, pag tumakbong mayor o kung anumang posisyon, yun ang kanilang ipapanalo. Singilan yan. Tumulong ang local, ang mga mayor ngayon sa kandidatong barangay, pagdating naman silang kandidato, sisilingin ng mayor ang barangay. Nanalo ka noon, diluluhan kita, tulungan mo rin ako ngayon. Di ba ang dumi? Ang dumi ng politika, kailan tayo magbabago? Hanggat hindi po nagbabago o maduming sistema ng politika, yung development at saka yung minsan ay may kaguluhan sa eleksyon, hindi mawawala. Kasi hindi paglingkod sa bayan ang agenda. Posisyon. Ano ba ang meron sa posisyon? Pera. Pera, kapangyarihan, yon ang agenda ng ibang politiko. Kaya hindi malinis ang ating eleksyon. Hindi ba pwedeng isipin nyo ay maglingkod ng totoo? Hindi lang kapangyarihan, hindi pera. Pag puro pera at kapangyarihan lang inisip nyo, away talaga yan. Pero isipin nyo, maglilingkod kayo ng totoo. Saka na ang pera. Yung kapangyarihan ang kailangan kasi kailangan tumakbo, manalo, bago maglingkod. Okay yun. Pero kung iniisip nyo yung pera at kapangyarihan ang gagamitin nyo, or inyong target lang, madalas may away sa eleksyon. Yun ang nakakalungkot. Tayo lang ang ganyan Sa ibang bansa, wala namang ganyan. Sa ibang bansa nga, hindi maramdaman, may eleksyon pala bukas Makalawa, may eleksyon sa kanila Hindi pala natin, hindi ramdam Dito sa atin, before and during election, after election, yan ang topic, yan ang pinag-uusapan. Kasi, bago mag-eleksyon, may dayaan. During election, dayaan. After election, away pa rin. Kaya yung paglilingkod ng totoo, nawawala. Yung totoong sakripisyo, wala. Kaya anong aasahan natin sa kanila, lalo na kung prinsipyo, paninindigan tungkol sa ating mga property, katulad niya ng West Philippine Sea at iba pang property ng Pilipinas dapat ilaban. Wala sila nun. Kasi sa kanila, paano sila kumita, paano sila maglingkod doon sa kanilang nasasakupan o mga kapartido lang o mga followers lang. Hindi pangkalahatan. Kakaya, di ba? Kahit tayo ay mag-computerized election, laging may ganyang balita. Sa local, national, at barangay election. Bakit kayo ganon? Bakit ang mga Pilipino ay ganyan? Nakakahiya na kayo, manindigan naman kayo. Tumayo sa sariling paa. Panindigan ang paglingkod ng totoo, hindi pera o kapangyarihan lang.